We're here to present to you four arrested individuals who have been charged with the illegal syndicated production of counterfeit plates. Sila ay nahuli nung kailan sila nahuli? This last Saturday lang, July 12, no, sa San Ildefonso, Bulacan. With the help of the PNP CIDG, matagal nang kinikasing itong illegal manufacturer na ito. At finally, na-caught in the act natin silang lahat. Apat na individual ipipresenta natin sa inyo ngayon at sa publiko na gumagawa ng mga plaka. At nakumpiska natin ang iba't ibang mga printing machine. The LTO will provide pictures of the machines that were confiscated and also pieces of fake plates. No, clearly, hindi lang ito ang facility na ganito sa Pilipinas, kaya tuloy-tuloy po ang operasyon ng ating mga law enforcers kasama LTO at ang PNP. So, mamaya pagdating nila, ipipresenta natin sa publiko itong apat na arestado, sila kakasuhan, at ipipresenta din natin yung, ikukumpira natin mamaya yung peking plaka at yung totoong plaka. No? At ipapakita din natin yung, ito yung mga nakumpiska ng mga gamit. Ipapakita natin yung, it's also good na rin na makita yung security features ng plaka natin, no? Na simple lang pero tingin namin epektibo, no? Ito yung kopya ng original na totoong plaka natin. Mamaya ipapakita namin sa inyo yung peke, no? So mamaya i-describe ni Yusek Mon yung diferensya ng peke sa totoo. So ulitin namin, no? Para sa mga gumagawa ng ganitong kalokohan, no? Hindi namin kayo titigilan, no? Una pa lang to sa mga marami pa naming huhulihin at ipapasara at kakasuhan, no? At ipapakulong na mga gumagawa nitong ganitong mga klaseng illegal na activities, no? Napakadelikado nito dahil hindi lamang to gumagawa ng plaka para pagsamantala ng ating mga kababayan by selling them these fake plates. Pero ang pinaka mahirap dito, kaya nagpapasalamat kami sa PNP CIDG sa kanilang suporta. Itong mga peking to, ito din ang mga peking plaka na ginagamit sa mga illegal na activities tulad ng mga kidnapping, robbery, murder, lahat, no? Kasi madaling, physically kasi makikita nyo mamaya pareho eh. No, pareho ang itsura eh. So visually, pag nakita mo, hindi mo maano unless i-check mo yung QR code, no? Na nandun sa original plaka versus dun sa peking plaka. Dun mo malalaman kung ano ang peke at hindi. At alam na rin ng kapulisan natin to. Pero talagang kailangan ipasara natin at hulihin natin lahat ng mga to at huntingin natin itong mga to. So yun ang ginagawa natin ngayon through the help of the PNP. Pero alam nyo, ang pangmatagalan at mas malawakang solusyon dito is yung paninigurado natin na mabubura na natin ang mga backlog na plates natin. Kasi aparte sa mga plaka para sa motor vehicle, pinepeke din ang mga motorcycle. Na alam naman natin, notorious ang mga riding in tandem. At itong mga peking plakang ito ang ginagamit sa mga riding in tandem. So kailangan talaga ma-address na natin itong decades-old problem of backlog of plates. Lalong-lalo na yung motorcycle plates. Alam naman natin, since 2014, millions of motorcycle plates ang backlog natin. No? And as of to date, aabot ng mahigit 5 milyon, 5+ million ang ating natitirang backlog sa motorcycle. Nagsimula yan noong 2014, umabot pa ng mga 12 million yan.
No? So ngayon, apart dito sa ipipresenta namin sa inyong mga nahuli natin, meron na rin kaming i-announce ngayon na as of now, right now, we are very happy and proud that under the administration of President Bongbong Marcos, finally, na-wipe out na natin ang backlog sa motorcycle plates. At i-announce namin yon ngayon. No? So finally, after 11 years now, from 2014 to 2025, under the administration of President Bongbong Marcos, we have wiped out the backlog of motorcycle plates finally, after, 11 years. No? So ipapakita namin sa inyo ngayon yon. At meron din tayong i-launch na IT application na tinatawag nating LTO tracker. No, where yung mga hindi pa nakakakuha ng plaka, lalo na sa motorcycles, yung mga matagal nang naghihintay ng kanilang mga plaka, mache-check na nila dito sa LTO tracker natin. Mamaya ipapakita natin yung video para malaman nila kung paano nila makukuha yung kanilang matagal nang hinihintay na plaka ng kanilang motorcycles. So we will be announcing and doing that in a bit. Ano din ba? Ito, paakyat na lang. Unahin na lang muna natin yung pagpresenta dito sa mga nahuli natin at dagyan na rin nila yung peking plaka para ma-compare natin. No? So, siguro while we're waiting for them, maybe you have a few questions on yung mga nahuling plaka. Magtanong na tayo habang hinihintay natin yung nandiyan na ba? Sorry, nandiyan na pa. Sorry. Pasensya na, nandiyan na pala. So, we would like to thank our Chief PNP, General Nick Torre, and the entire leadership of the SILG, Secretary John Vic Remulla, and the leadership of the CIDG for their assistance in casing and then closing down and apprehending itong mga manufacturers. So, sasabihin ko yung mga pangalan nila, no? Ang pinakaparang manager nila doon, si Jefferson de Vera E. Olivar, taga San Ildefonso, Bulacan, si Nardo Magbian Itoonto, si Dennis Caraig E. Flores, si Genji Regulacion E. Rafalo. All of them coming from San Ildefonso, Bulacan. At yung plate manufacturing, fake plate manufacturing nila ay nandun din sa San Ildefonso, Bulacan. So, nandiyan na ba? Pwede bang papasukin na natin? Dito na, lagay sa likod, please. Paharap nyo naman dito. So, binibenta nila ng 1,200 yung mga plaka nila. Alam naman natin, ang plaka, 450 lang. No? So, per piece. So, loko-loko din itong mga to, no? Peke na, mas mahal pa. Triple pa. So, ito, no? Ito ang mga kababayan nating mga matitigas ang ulo. Sabi ko nga, paulit-ulit, no? Lahat ng ating mga nahuhuli, talagang no? The full weight of the law. Salamat sa ating mga kasamahan sa CIDG. And kung akala nila, hihinto tayo, ito na yung mga peking plaka, nagkakamali sila. No? So, sana, kung meron silang okay lang, isa na lang. Ito na lang. Yan na lang. Maglabas naman kayo ng isa. Kahit ano dyan. So, So, ano talaga, yan, tama na. Isa ka. So, yung hawak ko, peke. Okay, ito, peke ito. Peke. Yung hawak ni Undersecretary Mon, totoo. No, so visually, I mean, kung malayo ka sa mga enforcers natin, hindi mo mapapansin. Pero mapapansin nyo, dito sa lower left, may QR code. Ito yung security feature. And siguro we can test it, Edie. Maybe you can test it in front, no? Or anyone from the LTO can test it. I-test muna natin yung totoo.
Ito na lang, yung kay Yusek Mon. Hindi, ito. Yung kay, sige. Same plate. Okay, sige. So, yan. So, ito yung hawakan mo, ED. So, kung nakikita ninyo, ayan, no? So, pagka skinan yung QR code ng totoo, lalabas yung details niya sa LTO application. So, itong application na to, i-roll out na rin natin sa ating mga law enforcers. Lalo na sa ating HPG, sa ating PNP, sa ating MMDA, sa lahat, no? I-roll out na natin yung access dito, no? So, lalabas yan na merong detalye. Yan, makikita nyo, yung detalye, production date, yung serial number. O, sige, ED, check mo ngayon yung peke. So, ito. So, i-check ni ED yung peke. Well, hindi na ma-reach. So, wala. Huwag kang lumalabas, no? So, yan, no? Pakita mo lang, no? Pakita mo lang. No? Binabasa niya, dahil nga peke yung QR code, hindi niya mabasa. Huwag kang lumalabas na detalye. May kunyari. May kunyaring QR code. No? Even the Actually, kung titignan mo yung lamination, ito mapapansin nyo, siguro kung may kamerang mako-close up ninyo, mapapansin nyo dito, and we'll pass it on, no? Yung matte yung finish nito, ito medyo glossy. No, makintab, glossy. Tapos yung material, kita mo, di ba? Iba. Pero visually, kung malayo ka, mahirap ma-determine eh. Di ba? So yun, no? At pati yung thickness, no? Tsaka yung yung size, medyo mas maliit ito. Napansin nyo? Medyo mas maliit ito. So, malapit siya, pero kung malayo ka, hindi mo mapapansin. Pero upon closer examination, makikita mo talaga yung peke sa urig. No? And then, yun nga, ang pinaka-importanting security feature na hindi nila magagaya at madadaya yung QR code. So, hindi, yan yung peke. So, yan, kapaikot namin yan. So, kahit pa paano, no, may security features tayo at makikita mo talaga upon close examination kung ano ang peke, kung ano ang hindi. No? Yan. Tignan mo yung likod. No? Yung likod ng kitang-kita mo. Ito peke, ito orig. Ito totoo. No? At yung finish, glossy, ito matte. dark na dark. So ito, ito dark na dark yung So makikita mo talaga. No? So pero only upon close examination. Pero yan, kung malayuan, mahirap eh. So, kailangan talaga, lumapit ka, i-check mo. So, kinausap na natin ang PNP, ang lahat ng enforcers, MMDA, at binigyan na natin sila ng access dun sa QR reader. No? Ano lang naman yung cellphone lang naman, any smartphone, magagamit mo. Pero binigyan na natin sila ng guidance kung ano ang hahanapin. So, again, uulitin ko, no? Itigil nyo na to. Kasi talagang hindi namin kayo papalampasin. No? Kagaya nung nangyari dito sa San Ildefonso, Bulacan, hindi namin kayo titigilan. So, itong mga kakasuhan na itong mga to, makukulong itong mga to. Kawawa mga pamilya ninyo, wala kayong kita, makukulong pa kayo, iiwan nyo pamilya ninyo, kaya kung may mga kasamahan pa kayo, tigil nyo na. At hinahanap na rin namin ngayon kung sino kasi alam nyo naman, lahat ng illegal may protector yan, lahat yan. So, hinahanap na rin ng CIDG kung sino man ang nagpo-protection dito sa mga to. And all over, nationwide to, nationwide ang ginagawa natin dito. Ang operation natin to, of course, we cannot disclose details kasi nga ongoing ang operations natin. Pero ito pa lang ang unang this year. Una to this year. No? So, tuloy-tuloy tayo at hindi tayo titigil. So with that, maraming salamat ulit sa mga kawani natin ng CIDG. Salamat kay General Nick. Salamat kay Secretary John Vic Remulla ng DILG. Salamat sa lahat ng ating mga kapulisan sa kanilang tulong. And congratulations sa LTO kay Asik Vigor. By the way, Asik Vigor is recovering well from his health condition and hopefully he will be back very soon. And we are in constant touch with him and we are praying for his swift recovery. But in the meantime, thank you to ED Greg and to Yusek Mon for this. So, sige, natin. Maraming salamat, sir. So, ibalik nyo na sa kulungan itong mga to. So, yun, no? So, now, we'll move on. I have to leave in a while, no? Ipapasa ko na kay Yusek Mon para sa demo. Pero, quickly, let me just tell you that we have already, finally, after 11 years, we have addressed the, you can start the presentation already.
Sorry guys, I won't be able to take questions. I will just ask ED. You need me? Unahin nyo na ako kasi I have to rush to a cabinet meeting. So can I just make the announcement and we will just leave the demo later. So, alam nyo naman to, 2014, time pa ni President ni Pinoy, nagkaroon tayo ng napakalaking problema sa backlog ng motorcycles. No, umabot yan ng 12 million. As of this year, it was cut down to 5.4 million. And this is the breakdown, the largest in NCR and Luzon. But we have now, officially we are here to announce, we have already produced 5.4 million motorcycle plates, which effectively eliminates the backlog. So as of now, under the term, the administration of President Bongbong Marcos, wala na tayong backlog sa motorcycle plates. So, right now, those plates are right now being distributed. Na-produce na yung plates. Natapos na. No, minadali yan ng nila Asek Vigor, nila Yusek Mon, nila ED Greg. Itong past couple of months, minadali nilang matapos yan. Tapos na ang 5.45 million plates. At yan ngayon ay sa kasalukuyang dinidistribute na sa iba't ibang district offices sa buong bansa. At para makuha ng mas madali, mamaya, bago ako tumanggap ng tanong sa inyo, i-demo ni Yusek Mon at ni ED Greg yung ating LTO plate tracker. So para sa ating mga motorcycle drivers, riders, owners, pwede nilang ilagay yung kanilang either plate number, kung alam na nila yung kanilang plate number, or yung motorcycle MV file na nandun sa kanilang certificate of registration sa CR nila. I-enter lang nila dun sa app na ito. By the way, this app will be available on eGov starting tomorrow. No? So pwede na silang pumunta ulit sa LTO at i-click nila ang LTO tracker. At ilalagay nila yung kanilang either plate number or MV file number. At malalaman na nila kung nasaan yung kanilang plaka. No, at ganun din, kamukha ng driver's license, pwedeng ipa-deliver, syempre magbabayad lang sila ng extra via courier, pwede ding magbayad ng GCash, Paymaya, etc. Or pwede nilang, pwede silang mag-set ng appointment sa kanilang district office para pick upin yung kanilang plaka. So ginagawa na natin mas madali para sa kanila. So I won't go through the demo anymore. I'll take some questions now. Sorry, I can only take a few because I have to rush to a cabinet meeting. Maybe Alan muna. Secretary, details lang kung paano na-aresto itong mga suspect na to sa San Ildefonso. Siguro, ED Greg can give you the case build-up. No? We'll give you a briefer on the case build-up. Pwede ba natin ipamigay ito? Konti no? Sige, sorry. Okay, go ahead. Okay, pursuant to the order of our secretary, may link sila, nagbebenta sila sa Facebook nitong plaka. So nagkaroon tayo ng case build-up, nakipag-usap tayo until, ang gusto, ayaw pa makipag-meet up dati, gusto delivery lang, at hindi tayo pumayag. So we ordered 51 plates, umabot siya ng 50,000. So kaya napilit namin na face-to-face. So nung face-to-face, July 2 na kami nagsimula, July 12 nagkita, doon na po natin sila hinuli at pinagsalita natin yung mga nahuli dito kung saan nila ginagawa hanggang sa tinuro nila kung nasaan yung machine nila. Kinuha rin po natin yung machine nila, nandito po sa custody ngayon ng LTO. Last na lang po sa akin, may background ba na involved yung mga kawani ng LTO or wala naman? O ongoing tayo dyan, Alan. Ongoing tayo dyan. Kaya yan, deeper investigation yan. So, like nung sinabi ko, paulit-ulit, wala naman illegal na nagtatribe kung walang protector, kung walang kakuntsaba. So, yun ang ating suspecha, pero syempre, kailangan ng deeper investigation dyan. So, yun ang ginagawa ng LTO ngayon. Huwag kayong mag-alala. Kapag meron na kaming basehan at meron na kaming ebidensya, ilalabas namin yun. Sige. Siguro, yung mamaya, may iwan naman si Yusek Mon tsaka si ED Greg. Siguro yung kung may mga tanong kayo sa akin, para lang Sir, when we say zero backlog, we've produced, available siya, no? Available na, yes. I-distribute na lang ngayon sa mga district offices. And kasi may mga
Facebook groups, I think, na naghihintay pa rin ng mga plaka. So, where do you attribute now the delay? Paano yun? Hindi, kasi kakatapos lang namin ngayon. Okay. Ngayon pa lang natapos. So, in the next few months, sabi nga doon, in the next few months, dinidistribute na yan. It obviously takes some time to distribute, no? Pero, ano na yan? In fact, meron na kaming nakita sa Facebook na nagsasabi na, uy, nakuha na namin yung mga plaka namin. In fact, after 10 years, may mga nagsasabi. May mga nakikita na kami sa Facebook na nagpo-post. Pero, ang pinakamadali talaga, i-check nila every now and then, in the next couple of weeks, yung mga plaka nila sa LTO tracker para malaman na nila kung na-deliver na yung kanilang mga plates sa district offices. And pwedeng nilang ipa-deliver sa bahay nila o pick upin na lang. So ano to? Proseso to, no? Siguro just give us a couple of more weeks or maybe a few months to deliver sa district offices, pero produce na lahat ng plates. Okay, so yung mga nag-aabang, sir, they just have to check with the district offices or go to the LTO tracker. Mas madali. Sir, doon sa LTO tracker, bringing up lang that problem. Kasi pag nagbayad na daw sila sa GCash, walang update kung kailan dadating yung plaka nila. Sa app merong tracker. Meron daw. Meron. They'll demo it later. Parang pagkabayad sir sa GCash, parang wala na. Parang na-collect lang yung money, tapos parang, what do I do now? If you choose yung courier service, yung courier service tracking mechanism applies. So kung LBC yan, you will now check dun sa LBC app nila to track your shipment or your delivery. So available yon. Sinigurado ng LTO yon during the accreditation process ng mga courier service. Siguro, but very important yung feedback, no, from the public. So, padala lang kayo ng padala ng feedback. Ngayon, sasagutin ng LTO yan and maglalabas ng mga instructional videos ang LTO. Baka lang kasi hindi lang niya nakita dun sa app. Ngayon, ipapakita nila yung instructional video ngayon. Later. And it's also going to be available na via eGov starting tomorrow. Para mas madali. Kamukha nung driver's license renewal. Sige. Anything else? Sorry I just need to. But Yusek Mon and ED Greg will stay. Yeah. Nakarating na ba sa info sa inyo yung isang post sa Facebook regarding sa NAIA Terminal 3 kung saan may isang pasahero na nawalan ng alahas? Pero... Nakuha ko kaninang umaga lang. Okay. Nakuha ko kaninang umaga lang. So, pinapaimbestiga ko na sa NNIC, sa MIA, tsaka sa Civil Aviation Board. Kasi may mga airlines involved. No? I think Jetstar is one of them, Cebu Pacific, and AirAsia. So, pinapaimbestiga na natin yan. Unacceptable yung ganyan. No? Unacceptable yan. So, we will get in touch with the passenger and a very thorough and swift investigation will commence starting today. I just got the information around 6 a.m. kanina. May we remind everyone to please address your questions on the current issue. No, it's okay. Don't worry. No problem. No problem. Okay na yun. Kahit ano. No holds barred tayo lagi dito. Okay? For me, nothing else for me. I just need to go ahead. Sorry. At baka ako'y malit. So maraming salamat. So tuloy-tuloy lang tayo. By the way, meron ulit next week na i-announce kami sa LTO. Good news din to, pero next week na lang. Thank you.